Ito yung isa sa pinakamatinding sikreto ko po na lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kung gusto mong yumaman, kailangan bobo ka. Ha? Sir Raymond, ang weird. Unang-una, tinuro mo sa amin. Kung gusto mong yumaman, dapat marami kang utang. Sira ulo mo talaga, Sir Raymond. Tapos pangalawa naman, dapat magaling kang mangopya. Ano na nangyari sa'yo, Sir Raymond? Puro kabaliktaran yan eh. Nung natutunan namin sa eskwelahan. Tapos ngayon, ituturo mo naman sa amin, kung gusto mong yumaman, dapat bobo kami. Ano na nangyari sa'yo, Sir Raymond? Totoo ba yan? Pinaniwalaan kasi natin sa DNA natin, kala natin lahat totoo eh. Pero ito po yan. This is the science of being ignorant, not just bobo. Nilagay ko lang po yung salitang bobo na dapat empty ang cup mo. Dapat open-minded ka lagi. Dapat willing ka laging makinig. Dapat willing ka laging mag-absorb. Yun ang ibig sabihin ko po ng bobo. Hindi po yung literal na bobo. Ibig sabihin ko ng bobo, para kang ignorante. Lagi kang curious. Lagi kang nagre-research. Lagi kang nakikinig. When you actually do that, kapag ka laging open ang mind mo, laging empty ang cup mo, you absorb what? Information. Whenever you absorb information, may mga masasabi po ang ibang tao na talaga namang magiging kapaki-pakinabang sa sarili mo. Na talaga namang ikababago ng buhay mo. Na talaga namang pwede mong ika-asenso. Kasi wala kang matututunan kung lagi kang ikaw na lang ang magaling. Ikaw na lang ang mahusay. Laging nauuna yung bibig mo. Matuto po kayong makinig. Up to until now, I'm still learning. Even with my students. Even sa YouTube. Kailangan talaga lagi bukas ka. Kasi yung iba, entitled ka lagi kasi. Yun kasi ang problema ng maraming tao. Feeling nila nandun na sila sa pinnacle ng kanilang buhay na hindi na sila makikinig, alam na nila lahat, hindi na sila tumatanggap ng mga new information. Pag may sinasabi na taliwas doon sa paniniwala nila, kinokontra nila, imbis na i-consider nila, imbis na pag-isipan muna nila. Hindi lahat pakikinggan mo. Yes. Pero kung lagi kang nakikinig, ano ang magandang naidudulot ng pakikinig? Ang magandang naidudulot ng pakikinig are actually na-assess mo kung ano ang tama, na-assess mo kung anong mali, nakaka-adapt ka kung anong po pwede sa'yo. Nakakapamili ka. Kaya yan ang isa pa natin dapat maging karakteristik. Wala kang puhunan eh. Marami nagsasabi niya, wala kayong kapital eh. Wala kasi akong pag-uumpisan, Sir Raymond. Pero kung lagi ka nakikinig, makakakuha ka ng idea eh. Hindi mo kailangan mag-umpisa sa malaki. Pwede ka mag-umpisa sa maliit. Pwede ka mag-umpisa sa konti lang ang puhunan. Kahit nga walang puhunan eh, pwede ka mag-umpisa eh. Maraming negosyante, dahil madiskarte sila, mapamaraan sila sa buhay, hindi nila kinailangan ng malaking kapital. Dahil lagi silang nakikinig. So yan ang first step. Gusto nyo, tulungan namin kayo. First step, attend ka ng mga trainings, libre naman. Nood ka lang ng mga live sa Facebook. Share mo lang. Kung may tama kaming nasasabi, okay lang. Mag-comment ka rin kung may opinion ka na mali. Okay lang yan. For as long as you are open. Eto pa, maraming tao ngayon, as in sobrang daming tao ngayon, ang lagi nilang sinasabi is eto, Sir Raymond, kaya ka naman ganyan eh. Kasi may puhunan ka, may kapital ka, mataas ang pinag-aralan mo. O ito ho yung kabaliktaran. Hindi po ako nakagraduate. Drop out po ako. Nag-umpisa po ako ng walang kapital. Yan ang totoo. Magaling ako magsalita. Hindi po totoo yan. Experience po itong sinasabi ko. All of those things na nasabi ko, na brought up ko, na bring out ko, are coming from my own experience. Eh bakit ang galing mo? Parang ang galing mo, sir. Eh simple lang yan. Ikaw ba naman subukin ka ng buhay eh? Ikaw ba naman sobrang daming pagsubok na dumating sa buhay mo, hindi ka gagaling? Ang mahirap kasi sa inyo, sinusubok na nga kayo, pumipetics pa kayo. Yan ang totoo. Sinisipagan ko naman, sir, di naman ako petics. Totoo, hindi ako petics, sir. Masipag ako, matyaga ako. Wala ka sa tamang direksyon. Because you do not actually research. Pag may bago kasing information, yung sinasabi ko sa inyo kanina, laging sarado ang isip mo. Masakit, totoo. Pero pwedeng ikapagbago ng buhay mo kasi yun yung nangyari sa akin. Feeling ko din dati, alam ko na rin lahat. Feeling ko dati, ang galing-galing ko na. Feeling ko dati, okay na ako. Pero what? I've experienced na nagkaroon ako ng sobrang laking problema sa negosyo ko. Nag-negative ako. Kung nag-uumpisa ka ngayon ng wala kang pera, mas worse yung senaryo ko sa'yo. Kasi galing ako sa lubog. Galing ako sa negative. Nga ngayon na lang umayos dahil natutunan ko na mag-assess, makinig, mag-aral. Mag-aral na mag-aral. Hindi naman importante yung pag-aaral sa eskwelahan eh. Ang importante yung pag-aaral sa totoong buhay. Makipag-usap ka sa mga taong successful, totoo yan. Lagi kang makinig sa kanila, totoo yan. Magbasa ka ng mga libro, totoo yan. Ang problema kasi, pag may naririnig ko kayong successful na tao, nayayabangan kayo. Imbis na alamin mo paano siya kaya naging successful. Kultura natin mga Pilipino. Pag may tao nag-post na magagandang sasakyan sa social media, magagandang bahay, ano impression natin? Nayayabangan tayo. Pero pag may nag-post ng problema, pag may nag-post ng chismisan, pag may nag-post ng kung ano-ano, gustong-gusto natin. Bakit? Nakakakonek kasi yung isip natin sa low frequency energy, yung negative. Hindi makita ng mata mo yung mga magagandang bagay. Umpisahan talaga natin yan. Ayusin natin yung mindset natin, yung setting ng utak natin. Humble down. Ibaba mo yung pride mo. Masyado kang ma-pride eh. Minsan yung pinag-aralan sa eskwelahan, hindi mo ma-apply sa totoong buhay. Nandito po kami. Itutuloy natin to whatever it takes. Kahit ano mangyari. Ang importante lang
sa amin, huwag nyo lang kaming i-take for granted. Hindi yung makikinig lang ako kasi nag-i-enjoy ako, galing siya magsalita eh. Ang gusto namin transformation eh. Gawin mo, tinuturo na nga namin sa iyo yung daan oh. I came from nothing. Walang-wala rin ako. Gipit din ako dati. Yung sinasabi kong may utang ako, totoo, baon din ako sa utang. Paano ko nakuha yung ganito? Paano ko nakakagawa ng opportunity coming from wala? Lagi kasi akong open eh. Yung mga maliliit na negosyante, you will be blown away. I'm telling you this. Sir, paano ako wala pa akong negosyo? May masisimulan ka. Importante lang, dapat gawin mo. Hindi yung keyboard warrior ka lang. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, masyado mong pinahirapan yung sarili mo eh. Gawin nating simple. Alam nyo, sa totoo lang, simple lang naman po itong sinishare ko sa inyo eh. Focus. Ano yung opportunity? Yun yung una. Dapat makinig. Kasi mas tama na open-minded ka. Mas okay na nakikinig ka lagi. Isa pa, gusto nyo maging successful, always ask. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Whenever nakakakita kayong successful na tao, nakakausap nyo, nakakamiting nyo, that moment, huwag mong pakakawalan. Every time na may mamimit kang successful na tao na ina-idolize mo, maybe successful siya physically, gusto mo magkaroon ng ganong klase ng katawan. Maybe successful siya financially, gusto mo maging kagaya niya, gusto mong yumaman. Maybe successful siya pagdating sa pamilya niya, ang saya-saya ng pamilya nila. Maybe successful siya spiritually, parang ang gaang ng buhay niya. Whenever you encounter those people, ask. Because maybe that moment, hindi na mauulit-ulit. So you make sure to ask, magtanong ka, usisain mo, paano po kayo naging successful? Lagi kayo magtatanong. Walang bayad ang pagtatanong. Huwag po kayong mahihiya. Most of the time. Yung lakas ng loob natin, yun ang makakapagdala sa atin sa success eh. Ang success po, ang opportunity, isang idea lang yan. Isang aha moment lang yan eh. Uy, aha, ito, pwede to ha. Kaya ko to. Magagawa ko to. Posible to. Isang ganun lang yan eh. Minsan hindi mo inaasahan eh. Kasi ang Diyos, tandaan nyo, hindi siya literal. Ang tagal mo nang nananalangin. Pray ka ng pray. Imposibleng hindi pa binigay sa'yo yung sagot. Imposible po yan. Binigay na sa'yo yung sagot. Ang problema lang kasi, hindi ka marunong tumanggap. You're not open to receive. Paano ba mag-receive, sir? Simple lang naman. Makinig. Magtanong sa ibang tao. Kasi yung ibang tao, yun yung way. Kasi hindi pag humiling ka ng malaking bahay, may mahuhulog na malaking bahay dyan. Hindi pag humiling ka ng milyon-milyon, may mahuhulog na milyon-milyon dyan. Hindi pag humiling ka ng kasagutan sa sagot mo, literal ibibigay sa'yo, magpapadala yan ng sitwasyon. Minsan tao, minsan sa sarili mo, sa pag-iisip mo, doon pinadadaan ng Diyos ang blessing. May way siya ng pagbibigay ng blessing. May way siya ng pagbibigay ng pagpapala sa'yo. Baka mamaya, ang dami na palang oportunidad na dumating sa'yo, lagi mo nilalampasan. Balikan mo yung sarili mo. Ay, oo nga sir, parang tama nga, nalampasan ko nga yan. Ay, nalibanan ko nga yan. Ay, oo nga. Ay, may dumating sa akin na ganyan. Ay, oo, yung kapitbahay ko naging successful siya sa ganyan. Ako yung unang inalok eh. Many of you are actually experience this. Ano yon? Kung sana. Yang salita na yan. Kung sana. Sayang. Meron kang naisip na idea na kung sana nagawa mo, eh naging successful ka. Ito masakit. May gumawang iba naging successful. Na naisip mo na siya ng una, pero nagulat ka na lang, nakita mo sa social media or nakita mo sa reality na may gumawa, pero naging successful siya. Maraming ganyan eh. So, what do I mean? Isang ebidensya yun na buhay ang Diyos mo. Blines ka na niya dati pa. Alright? So, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Continue watching, continue sharing the good news of RDR Business Solution. Maraming salamat. God bless.